ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, June 23, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headline. 3 patay, 13 sugatan sa pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. DepEd mariing kinondena ang pamamaril sa loob ng isang eskwelahan sa Tacloban City. Madalimang investigasyon sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Senador Robin Padilla muling itinutulak na maibaba sa 10 ang age of criminal responsibility matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Pagpipresenta ng surprise witness sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, papayagan ng Senate Impeachment Court. Rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo kasado na ngayong araw. Metro News LRT2 magpapatupad ng pinaiksing operasyon sa July 25. Science and Technology News, AI-powered assistant na ZoomMate inilunsad ng Zoom. National News sa Pilipinas kinilala bilang isa sa mga Muslim-friendly destinations sa mundo. Para naman sa ating music trivia, ngayong petsa nanguna sa UK album chart ang soundtrack ng 1961 classic film na West Side Story. Ano-anong awitin ang kasama rito? Alamin. Balitang kakaiba, itinuturing na world's oldest living land animal, lumawig pa ang edad sa 194 na taon. Oras po natin, 6:39 ng umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. 3 ang patay habang 13 ang sugatan sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa barangay San Jose, Tacloban City. Ayon sa Tacloban City Police Office, hawak na ng mga otoridad ang mga minor de edad na suspect sa pamamaril na ang isa ay agad na naaresto matapos ang insidente. Habang ang isa ay nakatakas ngunit kalaunan ay sumuko matapos makipag-ugnayan sa mga otoridad. Ang isa ay kinilala sa alias Rod na 15 anyos habang isa ay si alias Nash 14 anyos na parehong estudyante ng nabanggit na paaralan. Ayon sa pulisya, isang 9mm Glock at isang caliber 38 ang ginamit ng dalawa sa pamamaril. Sa investigasyon, lumabas na ang 9mm na ginamit ng 14 anyos sa suspect ay pag-aari ng kanyang tiyahin na isang pulis na nakadestino sa Police Regional Office 8, habang ang caliber 38 na baril naman na ginamit ng 15 anyos sa suspect ay nakarehistro sa isang security agency sa Cebu City. Inihayag ni PRO8 spokesperson Police Lieutenant Colonel Annalisa Armeza na nasa kustudiya na ng mga otoridad ng pulis na may-ari ng baril. As of now, identified na po namin ang baril na ginamit sa insidente. However, hindi pa po namin ma-disclose ang details dahil ongoing investigation pa po. So, as to the PNP personnel na allegedly owner ng baril na ginamit, she is already placed under restrictive custody. And rest assured po that the PNP is conducting impartial investigation to make sure that justice will be served to the victims. Aabot naman sa 40 basyon ng bala ang na-recover sa iba't ibang bahagi ng paaralan. Sa paunang investigasyon, lumalabas sa isa sa mga suspect ay nakaranas umano ng pambubuli. Ngunit patuloy pa rin iniimbestigahan ang motibo sa likod ng pamaril, habang kasama rin sa iniimbestigahan ang mga dati ng social media post ng mga suspect, kabilang ang mga violenteng video at video ng pagputok ng baril ng isa sa mga suspect. Kasama rin sa investigasyon ng pulisya ay kung ginagaya ba ng dalawang namaril ang mga insidente ng school shooting sa Amerika.
774 Balita Ngayon. Mariing kinondena ng Department of Education o DepEd ang naganap na pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon. Ayon sa DepEd, itinuturing nila bilang isang high alert situation ang insidente. Kaugnay nito, agad na kumilos sa mga opisyal mula sa Central Office, Regional at Division Offices upang makipag-ugnayan sa mga otoridad ng paaralan at law enforcement para matiyak ang seguridad, kaligtasan at proteksyon sa lugar. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa agarang medical assistance at psychosocial intervention para sa mga mag-aaral at personnel na naapektuhan ng insidente. Nagpabot naman ng pakikiramay ang DepEd sa mga pamilya ng mga nasawi kasabay ng panalangin para sa mabilis na paggaling ng mga sugatan. Samantala, mas pinaigting na koordinasyon ng mga paaralan sa barangay, inirekomenda ng PNP kasunod ng magkakasunod na insidente ng pananaksak sa mga paaralan. Narito ang report ni Angel Garcia. Inirekomenda ng Philippine National Police sa Department of Education ng mas pinaigting na koordinasyon sa mga barangay kasunod rin ng magkakahiwalay na insidente ng pananaksak sa mga paaralan. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, malaking tulong ang mga barangay tanod sa pagmamonitor at pag-screen ng mga pumapasok sa mga school premises. Sinabi rin ni Ko na isa sa mga anggulong tinitignan sa investigasyon sa pananaksak sa mga paaralan sa Cavite at Tacloban ay ang bullying. Nauna na nagpahayag ng pagkabahala si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at inatasan ng mga police units na magpatupad ng mas pinaigting na police visibility at tuloy-tuloy na preventive patrol sa mga school zones, lalo na sa oras ng pagpasok, recess at uwian ng mga estudyante. Git pa ng PNP, nananatiling zones of peace ang mga paaralan kaya hindi maaring basta na lamang pumasok ang mga pulis na armado sa loob ng campus maliban na lamang kung may aktual na emergency. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa insidente ng pamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 katao at ikinasugat ng iba pa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, labis na ikinalulungkot ng Pangulo ang insidente at naunawaan nito ang matinding lungkot at pangamba ng mga magulang, pamilya ng mga biktima at ng buong komunidad. Inatasan din ng Pangulo ang mga otoridad na higpitan ng seguridad sa mga paaralan at iba pang pampublikong lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mamamayan. Pinuri rin ng palasyo ang mabilis na pagkilos ng Philippine National Police na nagresulta sa agad na pagkakahuli sa mga suspect. Samantala, lumalalang karahasan sa mga paaralan pinapaimbestigahan sa Kamara. Detalye po ay hatid ni Grace Mariano. Isinulong ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na maimbestigahan ng Kamara ang lumalalang mga insidente ng karahasan sa mga paaralan sa bansa. Kasunod ito ng nangyaring pamamaril ng 2 menor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan may mga estudyanteng nasawi at mga nasugatan. Ayon kay Tino, target ng House investigation na makapagbalangkas ng panukalang batas na magpapalakas ng suporta sa mga mag-aaral at lilikha ng kulturang nagtataguyod ng pangangalaga sa mga paaralan sa buong bansa. Git ni Tino, ang mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan kabilang ang shooting incident sa Tacloban ay nagpapakita ng kabiguang matugunan ang mga problema sa sektor ng edukasyon tulad ng kakulangan ng pondo, mga guro at silid-aralan. Tinukoy din ni Tino ang findings ng 2nd Congressional Commission on Education na ang mga siksikang silid-aralan ay nagiging dahilan ng mga insidente ng bullying at nakapapahina sa kaligtasan ng mga estudyante. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Muli namang nanawagan si Senador Robin Padilla sa kanyang mga kasamahang senador na amyendahan na ang Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng insidente ng pamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 katao. Ayon kay Padilla, dapat ibaba sa 10 ang minimum age of criminal responsibility. Inihayag ng senador na sunod-sunod na ang mga naitatalang krimen na kinasasangkutan ng mga kabataan kaya panahon na upang aksyonan ng Kongreso ang kanyang panukala.
Kaya sana ang aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador, sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. I-amend na natin yung juvenile ano na yan. Kasi talagang ang dami na nasa mukha na natin At alam niyo hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. Dapat na natin gawin yan. So, ngayon na. Anong edad dapat, sir? 10. Dapat doon. Sa Europe kasi ganun na. Marami din sa Asia ganun na. Bakit hindi natin gayahin sila? Total tayo naman pinagmamalaki natin na yung mga good practices, mga best practices na ibang bansa sinusunod natin. Ba't di natin gawin yun? Inihayag din ni Padilla na ang ganitong klase ng usapin ang dapat isinasalang sa special session dahil nangangailangan na ito ng agarang aksyon. Kailangan boss immediate. Kung ganito na nagagaya na tayo sa Amerika, na may namamaril na sa loob ng paaralan, siguro ito yung panahon na talagang yung seryosohin natin ito. Ito yung pang-special session. Yan po ang pahayag ni Senador Robin Padilla. Sa iba pang balita, ilan pang irrigation project sa Bohol malapit nang matapos ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Report mula kay Chanel Salazar. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malapit nang makumpleto ang ilang proyektong irigasyon sa Bohol upang matiyak ang sapat na supply ng tubig sa mga sakahan at mapalakas ang produksyon ng pagkain. Ayon sa Pangulo, mahigit 84% nang tapos ang Bonot-Bonot Irrigation Project sa Buena Vista, habang malapit na ring makumpleto ang Hibali Irrigation Project sa Danao. Patuloy rin ang pagpapatupad ng Malinaw Dam Improvement Project sa Pilar, Katungawan Irrigation Project sa Gindulman, at Mandaug Irrigation Project sa Calape. May kinabang-an niya rito ang mahigit 2,400 na magsasaka at libo-libong ektarya ng sakahan sa lalawigan. Bilang paghahanda sa El Nino, hinikayat din ng Pangulo ang mga magsasaka na magtanim ng mga pananim na mas kaunti ang pangangailangan sa tubig. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Hindi pagbabawal ng Senate Impeachment Court ang pagpresenta ng surprise witness sa mismong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr., mayroong karapatan ng defense at prosecution team na gumawa ng reservation sa kanilang mga iaharap na testigo na hindi available o naisama sa pre-trial conference. Kung mayroon anyang dagdag o surprise witness, ang kailangan lamang gawin ng depensa at prosekusyon ay abisuhan ang mga partido sa loob ng 3 araw bago iharap sa impeachment court. Sinabi ni Bantog na wala pa namang nai-eliminate o inalis sa listahan ng mga testigong isinumite ng defense at prosecution team sa pre-trial conference. Both parties have the right to make reservations as to witnesses that may not be available yet during pre-trial. And they would have to inform the parties of the calling of such witnesses at least 3 days before the scheduled appearance. So that's allowed in the House of Court. That's also allowed here in the Impeachment Court. Yan po ang pahayag ni Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr. Samantala, Senator Robin Padilla tutol kung hindi si Senate President Win Gatchalian ang magpe-preside sa impeachment trial ni BP Sara Duterte. Narito naman po report ni Conde Batak. Iginit ni Senator Robin Hood Padilla na haharangin nila sa minoriya kung si Senator Cheese Escudero ang magiging presiding officer ng impeachment trial. Kung si Padilla ang tatanungin, dapat na si Senate President Win ang presiding officer ng impeachment trial dahil malinaw anyang nakasaad sa konstitusyon na kapag ang presidente ang naharap sa impeachment ay ang Chief Justice ng Supreme Court ang magpe-preside, pero kapag Vice Presidente pababa ay dapat Senate President. Iginit ni Padilla na kailangan nilang i-oppose o tutulan bilang mga miyembro ng minorya ang pagiging presiding officer ni Escudero ng impeachment court. Punto ng senador, trabaho nila sa oposisyon na questionin ang planong palitan ng presiding officer, lalo na kung ito ay wala sa konstitusyon. Puna pa ni Padilla, parang baliktad pa niyang nangyayari dahil dapat ang mayorya ang humihimok kay Gatchalian na maging presiding officer bilang Senate President. Pero sa halip ay mistulang na de-degrade o namamaliit pa ang kakayahan ng tao. Siguro ang dapat natin tanungin kung papayag ba si Win, si SP Win. Kasi sa konstitusyon, ang nakalagay doon, ang dapat mag-preside
ang Senate President. Okay. Siguro napakalaking parang issue yan para kay Win, para siya ay palitan sa oras na yun. Ang konstitusyon malinaw, national. So kung kayo, sir, mas gusto niyo si SPV na mag-resign? Kasi yun ang nasa konstitusyon. Malinaw ang nasa konstitusyon na kapag ka-presidente ay yung Chief Justice. Kapag kapababa ay yung Senate President. Gayunman, hindi pa ito napag-uusapan ng minorya dahil huling pagkakataon na nag-usap-usap sila ay noong special session pa. Ito si Conde Batak para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Epektibo na ngayong araw ang pagpapatupad ng tapyas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa anunsyo ng Department of Energy o DOE, magkakaroon ng rollback na 3 pesos and 90 centavos hanggang 5 pesos and 90 centavos sa kada litro ng gasolina. Nasa 9 pesos and 4 centavos hanggang 11 pesos hanggang 4 centavos naman ang bawas sa kada litro ng diesel, habang 9 pesos and 82 cents hanggang 11 pesos and 82 cents naman ang tapya sa kada litro ng kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang rollback ay bunsod ng magandang market condition noong nakalipas na linggo. Obligado ang mga oil company na sundin ang itinakdang oil price adjustment ng gobyerno, bunsod pa rin ang umiiral na state of national energy emergency. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 7 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Inanunsyo ng Light Rail Transit Authority o LRTA ang pagpapatupad ng pinaiksing operasyon sa LRT2 sa July 25, 2026. Ito ay upang bigyang daan ang agarang pagsasaayos sa pagpapalit ng rigid frog nose sa mainline track sa pagitan ng Bimapa at Zairowi stations. Dahil dito ang huling biyahe ng tren mula Recto Station sa July 25 ay magiging alas 8 ng gabi, habang 7:30 ng gabi naman ang huling biyahe mula Antipolo Station. Maglalaan naman ang LRTA ng mga shuttle van bilang alternatibong transportasyon para sa mga maapektuhang pasahero. Isa pang Metro News, robbery suspect sa Quezon City arestado matapos mamukaan ng biktima at isang witness. Detalye po ay hatid ni John Bakiran. Naaresto ng mga operatiba ng Payatas Bagong Silangan Police Station 13, Quezon City Police District ang isang robbery suspect at na-recover ang mga ninakaw nito sa isang residential area sa Barangay Payatas, Quezon City alas 2 ng madaling araw nitong June 21, 2026. Sa investigasyon ng suspect ay may kasabwat na 2 hindi pa nakikilalang individual. Sa balitang binuksan ng suspect ang harap ng pintuan ng bahay ng biktima at ninakaw ang 32-inch Astron television na nagkakahalaga ng 8,000 pesos. 2 piraso ng Evo motorcycle helmets na nagkakahalaga ng 9,000 pesos at cash na nagkakahalaga na 40,000 pesos. Nakita naman ng complainant at ng ibang residente ang pagtakas ng mga suspect sa lugar habang bitbit ang mga ninakaw nilang gamit. Makalipas lamang ilang oras, muling nakita ng complainant at witness ang isang suspect sa kaparehong barangay at agad na isumbong ito sa patrolling police officers na dahilan ng mabilisang pagkahuli sa suspect at na-recover din ang 32-inch Astron television na positibong isa sa mga gamit na ninakaw. Dinala naman ang naarestong 21 taong gulang na suspect sa police station para sa documentation at investigation. Batay din sa record na laman na ang suspect ay umaharap sa trial para sa iba pang theft cases sa hukuman sa Quezon City. Kasunod nito, magsasagawa ng follow-up operation ng pulisya para maaresto ang 2 pang suspect. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito ng update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 60 pesos and 72 centavos, nasa 69 pesos and 62 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 80 pesos and 14 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 18 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maysado Rubio.
Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Grand Lotto 655 na binola kagabi June 22. 37, 32, 23, 35, 53 at 18. Muli ang winning number combination sa Grand Lotto 655 ay 37, 32, 23, 35, 53 at 18. Umabot sa 45 million pesos ang papremyo sa naturang lotto game. Ang lumabas naman na bola sa Mega Lotto 645 ay 28, 3, 24, 31, 18 at 16. Ulitin ko lamang po ang lumabas sa kombinasyon sa Mega Lotto 645 ay 28, 3, 24, 31, 18 at 16 na may jackpot prize na 73,961,863 pesos and 30 centavos. Wala namang nakapag-uwi ng premyo sa dalawang lotto games. Yan ang recap ng resulta ng June 22, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645. Samantala, narito ang jackpot estimate sa laro mamayang gabi. 42 million pesos para sa Lotto 642, 40 million pesos sa Super Lotto 649, at 128 million para sa Ultra Lotto 658. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Ako po si Jockey Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating SciTech, pinakilala ng Zoom ang kanilang bagong Artificial Intelligence o AI-powered assistant na tinatawag na ZoomMate na idinisenyo upang mas mapadali ang paggawa ng mga deliverables at koordinasyon sa trabaho nang hindi na kinakailangan magpalipat-lipat sa iba't ibang applications. Ayon sa Zoom, ang ZoomMate ay kayang mag-search sa loob ng kanilang platform, sa web at maging sa mga third-party system na layong mahanap ang mga pinaka-relevant na impormasyon tungkol sa isang proyekto, account, ticket, policy o business inquiry. Maaari ring i-integrate ang ZoomMate sa mga collaboration platform tulad ng Google at Microsoft services. Dahil dito, kayang mag-schedule ng ZoomMate ng mga events sa Google Calendar o Microsoft Outlook, mag-route ng mga request sa mga tamang system, mag-update ng records, gumawa ng follow-up task at mag-drop ng mga mensahe para sa mga customer. Sa ngayon, ang ZoomMate ay available na para sa mga online at direct customers sa North America sa halagang $20 bawat user kada buwan na may kasama ng AI credits. Inaasahan namang palalawakin ng Zoom ang availability ng serbisyong ito sa Europa, Middle East, Africa at maging sa rehiyon ng Asia Pacific sa huling bahagi ngayong taon. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong Lifestyle News, Pilipinas kinilala bilang isa sa mga Muslim-friendly destinations sa mundo. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Kinilala ang Pilipinas bilang ikalimang pinakamahusay na Muslim-friendly destination sa mga bansang hindi kasapi ng Organization of Islamic Cooperation sa Global Muslim Travel Index 2026. Ayon sa ulat, itinuring ang bansa bilang isang standout performer matapos umangat ng 3 pwesto mula sa rankings nito noong 2025 kasabay ng patuloy na pagpapahusay sa mga serbisyong nakatuon sa mga turistang Muslim. Binanggit din sa Travel Index sa mga hakbang ng Department of Tourism o DOT sa pagbuo ng mga faith-based tourism offering upang mapataas ang visibility at discoverability ng Pilipinas sa mga mamimiling naghahanap ng mga destinasyong angkop sa kanilang pananampalataya. Malugod namang tinanggap ni Tourism Secretary Dita Angara Matay ang pagkilalang ito at sinabing patuloy na pinalalawak ng pamahalaan ng halal infrastructure ng bansa sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga manggagawa, pagbuo ng Muslim-friendly accommodation standards, at pagpaparami ng halal-certified food options at prayer facilities. Iniulat din ng DOT na umabot na sa 70 ang bilang ng mga halal-certified accommodation establishment sa bansa mula sa 17 lamang noong 2024. Bukod sa Pilipinas, kabilang din sa mga nangungunang Muslim-friendly destinations sa non-OIC countries, ang Singapore, Hong Kong, Taiwan, United Kingdom at Thailand. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774,
your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa, nanguna sa UK album chart ang soundtrack ng 1961 classic film na West Side Story. Ano-anong awitin ang kasama rito? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Acosta. Blessed Tuesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, June 23 taong 1962, nanguna sa UK album chart ang soundtrack ng classic 1961 film na West Side Story. Tumagal sa UK album chart ng kabuang 13 hindi sunod-sunod na linggo ang soundtrack nito, na mula sa musika at lyrics ni Leonard Bernstein at Stephen Sondheim. Binasag din ng soundtrack ng West Side Story ang record sa US album chart, kung saan tumagal ng 54 na linggo ang pangunguna nito na itinuring na pinakamatagal sa kasaysayan para sa isang album. Ang soundtrack ng West Side Story ay isa rin sa mga best-selling albums of the decade sa US at nanalo ng Grammy Awards para sa Best Soundtrack Album Original Cast. Ilan sa mga awiti na bahagi ng soundtrack ng West Side Story ay ang Jet Song, Tonight, Somewhere at I Feel Pretty. At yan hatid ko sa inyong Music Trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, lumawig pa ang edad ng world's oldest living animal na si Jonathan na isang tortoise na 194 na taon. Musod po nito ay tinuturing na siya bilang Guinness World Record icon. Ayon sa Guinness, ang Seychelles Giant Tortoise na si Jonathan ay tinatayang hindi mababa sa 50 taon na ang edad nang dumating sa St. Helena. Pero batay sa mga researcher, posibleng mas matanda pa ang edad ni Jonathan. Sa ngayon ay may problema na sa paningin at pang-amoy si Jonathan, pero patuloy pa rin siyang kumakain, nagbababad sa araw at nagpaparami ayon sa kanyang caretakers. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Martes, June 23. Bago po tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating katanungan para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko ngayong umaga na ito. Dapat bang ibaba ang age of criminal responsibility o liability? Bakit o bakit hindi? Ulitin ko mga kanyusik, dapat bang ibaba ang age of criminal responsibility o liability? Bakit o bakit hindi? Para po sa inyong mga opinyon ng ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Martes, June 23, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo At Rosemary Miranda. Napasa nyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.